Hi guys, mga negosyo, Kasenso, Familia, isang maulang araw sa inyo. Ngayon ay umulan, alam nyo umulan, may mga na reschedule tayo ng mga project, hindi tayo pumasok sa office. But in return, kahit pa paano, kahit nga may bagyo, nakakapahinga tayo kay yung pagod natin, medyo nakapahinga tayo. So, ingat po tayo dun sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo, na affected ng bagyo, ingat po kayo. God bless po sa inyo. Sana po makabalik ka agad kayo sa normal. So, guys, nakita nyo ang ating topic. Kumikita kahit natutulog, kahit magpabalin-balintong daw, kahit nasa bahay lang, kikita ka. Meron bang ganong business? Negosyong kumikita kahit tulog. Talagang siguro nung mabasa nyo talaga, kahit ako siguro, pag nabasa ko itong topic na ito or itong thumbnail na negosyo kumikita kahit natutulog. Yung passive income, yung hindi mo na talaga paghirapan. So, alam nyo, sino ba namang hindi nag-iisip or naghahangad ng negosyo na talagang wala kang ginagawa? Imagine mo, natutulog ka, pagising mo, may pera ka na. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga negosyo na talagang, kung tawagin natin ay meron tayong tinatawag na passive income. You know, lately lang ako, kahit si Miss Ray, nag-iisip kami, ano ba yung negosyo natin, anak, na pwede natin gawin na yung bang kahit pagpupunta tayo ng ibang bansa na hindi natin talaga masyadong iintindihin yung negosyo, nakikita tayo na yun nga, kahit natutulog ka, kahit panood-nood ka lang ng TV, ay may kita. So may tinatawag na tayo na passive income. So, dyan papasok yung mga paupahan. Kaya pag-usapan lang muna natin yung mga negosyong paupahan or for rent, na talagang, yun nga, kahit tumulog ka talaga, at the end of the month, or kung ano man yung date sila nag-start magrenta, merong darating sa iyo na upa or renta. So, ang pag-usapan natin, ano ba yung mga pwedeng rental business? Unang-una, yung apartment. Guys, ang apartment, one-time investment, medyo malaki-laki nga lang, pero ang kagandahan ng apartment, kung talagang okay yung renta natin, every end of the month, merong papasok na renta or kung ano yung date na nag-start sila every month, dire-diretso ang kita. Imagine niyo na lamang, meron kayong 12 pitak na apartment. Sabihin natin, let's say, 4 lang. Okay, 4 na merong renta na 5,000 per month. Imagine niyo kung meron kayong 4, meron kayong 20,000 per month. May magagastos ka pa ba dyan monthly? Wala naman, dahil yung renta, yung tubig, yung kuryente, yung internet, ang babayad naman dyan, yung nagre-renta. Isa pang example, yung mga commercial spaces for rent, commercial offices for rent, sa katulad natin, tayo sa Batangas, yung ating office sa Batangas, medyo mahal, 40,000 monthly ang binabayaran natin. At guys, for your information, yung 40,000 yon, nung mag-inquire tayo, ni-require nila tayo ng 3 months advance, 3 months deposit. Ulitin ko, medyo madugo-dugo dahil ito ay commercial. So, nag-ask sila sa atin ng 3 months advance, 3 months deposit. Pero kung halimbawa naman, usually mga apartment lang for rent, meron silang 1 month advance, 1 month deposit, or pwede namang 1 month advance, 2 months deposit. So, ang paliwanag lang natin, ano ba ang ibig sabihin? Halimbawa tayo, rumerenta tayo nga sa Batangas, nag-require yung company na nire-rentahan natin, hindi naman talaga yan parang private lang talaga. Okay, it's private but it's company, hindi yung tao lang talaga. May opisina sila, ni-require nila tayo, 3 months advance, 3 months deposit. Ibig sabihin, kung 40,000, 240,000 na kaagad yung ibinayad natin. At talagang yung may-ari ng paupahang yan, kahit magpatulog-tulog lang talagang magkakapera. Kaya nga lamang, yun nga, pag-usapan natin maya-maya, napakalaking investment. Pag-usapan natin muna, ano ba yung 3 months advance, 3 months deposit? So, nagbigay tayo ng 240,000. Sa unang buwan, hindi tayo babayad ng renta. Padalawang buwan, hindi tayo babayad ng renta. Patatlong buwan, hindi tayo babayad ng renta. Babayad din naman. Kaya nga lang, yung 3 months advance na in-advance mo, yun yung gagamitin mo. Ibig sabihin, meron ka kaagad paunang 3 buwan. Sa pa-4 na buwan, sa kakapad dyan, magbabayad mo ng renta ng 40,000. Paano naman yung 3 months deposit mo? Ito yung deposit mo
na hindi mo ito kukuhanin, makukuha mo lamang ito pag natapos na ang kontrata. Halimbawa, ang kontrata natin is 2 years. At the end of 2 years contract, meron kang nagamit na kuryente, na tubig, kung ano man, pwede nilang ibawas doon sa 3 months deposit mo. Kung may utang ka sa rent din siguro, 1 month, pwede nilang pagbigyan yan, babawas na. So, kung ano yung mga i-deduct yung mga hindi mo nabayaran or dapat mong bayaran, i-deduct yung sa 3 months. Pagtapos na ang kontrata, hindi ka nag-renew, ibabalik nila yung pera mo na deposit or 3 months deposit. Kung ang natira na lang ay let's say worth 30,000, let's say tayo 120,000 yon, may dineduct sila na 30,000, 90,000 pa yung mapapabalik. Kung hindi mo naman, kung sakali naman na nag-agree ang both parties na i-renew, hindi mo na kinakailangan kuhanin yung 3 months deposit mo, ang mangyayari nga lang dyan, magsasign ka ng panibagong contract. And that is if yung panibagong kontrata mo na paper month is the same amount, let's say 40,000, but usually mag-a-ask sila ng increase. So, kinakailangan siguro magdagdag ka dun sa deposit and then yung magiging monthly mo, iba na. So, yun yung 3 months advance, 3 months deposit. Talaga namang napakagandang mag-invest sa ganitong mga negosyo. May tinatawag tayong passive income, one-time investment. Kaya lang, siyempre, ang magpagawa ng apartment, ang magpagawa ng commercial offices, or yung mga space for rent, commercial building, napakalaking pera. Yun na lang. Siyempre, kung tayo ay ang ating plan ay commercial offices or for rent, siyempre dapat yung along the road, along the highway. Siyempre, alam naman natin kung along the highway, along the road, napakamahal ng lupa. Halos mas mahal pa nga sa lupa sa loob ng subdivision. And then, ang magpagawa ng building, hindi naman talaga biro. Siguro, kung halimbawa ikaw ay may 200 square meter na gagawin mong commercial building, yung 200 square meter na lang, siguro ilang milyon na kagad yun, 2 million to 3 million na kagad. Eh yung building pa, gagastos ka ng 6 to 8 million, napakalaking halaga. Para sa akin siguro, kasi sa medyo mas madali-daling umpisahan, yung mga apartment. Yung apartment, simpleng apartment lang. Meron nga akong tanda ko dati. Meron tayong kilala sa lipa, nagbinaklas yung manukan, yung mga paitloging manok. Mga bubong ginamit, ang mga wall ginamit, ang mga kahoy ginamit. Maliliit na pitak, pinarerentahan lang 1,800. Aba, ang narenta ay nasa mga 20 na tao. So, maliit man yung renta, pero marami naman. Okay? Kasi hindi rin naman siya nag-invest ng napakalaking halaga sa mga building. So, kasi kung magtatayo ka ng mga commercial spaces or offices for rent, at ang location ay loob na loob, hindi rin magiging maganda. Kasi may mga re-renta sa iyo, dahil ang inirenta sa inyo, mga tindahan, loob na loob, hindi nadadaanan. So, hindi rin sila kikita, hindi rin sila bebenta, eventually magsasarado sila. Samantala kung yan yung apartment, hindi naman, normally yung apartment medyo paloob yan. So, kahit maglakad sila galing sa main road, wala namang problema. So, guys, ano pa yung mga negosyo na may passive income na kahit talaga magpatulog-tulog ka, talagang kikita ka talaga kasi nga may re-renta. May mga nagsasabi agad dyan, sigurado na kung apartment naman ang problema, re-renta, mangungutang, hindi makakabayad, aalis, tatakas. No! Merong terms and conditions. Hindi mo pwedeng katakutan yung sinasabi na, baka yan ay mag-renta, then ang problema, may mga naupa ka ng apartment pero hindi naman nagbabayad. Hindi rin. So may mga terms and conditions naman dyan. Kasi yung terms and conditions naman natin, halimbawa, okay, may 1 month advance, 1 month deposit. Kung hindi ka makabayad, pwedeng pagbigyan kita ng ilang araw, siguro maximum 2 weeks na, ilalako na yung door mo dahil hindi ka na pwedeng makapasok. So, may mga tinatawag din naman ng mga apartment, ng mga bed spacer. Yung bed spacer, yan po yung katulad ko nung ako ay college, merong bahay, isang talagang totally bahay, meron siyang 6 na kwarto na malalaki, then nagtayo sila ng double deck. So, sa loob ng isang kwarto, 8 yung nakatira. So, ako noon, tanda ko, 350 pesos lang yung bayad ko, okay, sa isang kwarto. Ulitin ko, 350 lang ang bayad ko sa isang kwarto. Ang bayad ko pala, dahil yung nakatira doon sa loob, 8 kami, double deck. So, dalawa. So, ibig sabihin, 8. Kung 8 kami, 8 times 350, 8 times 324, 2.8 ang isang kwarto, pero 6 yung kwarto na nandoon. 6 na 2.8
napakaganda na rin kita. But that was 15 or 20 years ago. So, ang apartment guys, isa sa medyo mas madali rin naman yon. And then, yun nga, huwag kayong matakot dun sa naupa. Ganon din naman kung mga commercial spaces for rent or office space for rent. Ganon din naman, may mga terms and conditions, may mga kontrata. Yun nga lang, kalimitan. Siyempre, yung mga magrerenta ng mga businesses ay depende. Hanggat kumikita yung business nila, nandun sila. Pero kung halimbawa, malugay, magsarado, yon. And then, post lang tayo ng post na for rent. So, marami pang mga negosyo na talaga namang pag nag-invest ka one time, although medyo malaki nga lang pag pinag-usapan natin ang apartment, office space for rent, medyo malaki yung kapital. Kaya nga lang, pwede kong sabihin sa iyo na dito, yung pagmamanage, minimal na minimal lang. Normally, pag bisita lang, end of the month, kakukolekta ng pera, kukuha sila. Yung ngayon naman, normally, bank to bank na. Pag commercial spaces po pala guys, normally kung halimbawa ang kontrata is 24 months or 3 years, kinakailangan magbigay ka na kaagad ng cheque na PDC na dated yan, na PDC yan, okay? So every, let's say, every end of the month, may cheque ka na kada bibigay, yun na i-deposit nila. No need na magpunta sila sa kolektahin yung rent mo, or no need na mag-send ka. But yun ay cheque na i-deposit nila, pupunduhan mo na lang. So, itong negosyo talagang ito ng mga paupahan, ito nga kahit talaga magpatulog-tulog ka talaga, may pera. Okay, kaya nga lang, yun nga, passive income. Kaya nga lang, anong dapat natin gawin para makapagpagawa tayo ng apartment, makapagpatawa tayo ng mga commercial building? Kinakailangan magsumikap, kinakailangan mag-ipon, magtyaga muna before tayo mag-engage sa ganitong business. Ang ganitong business na napakalaki na kapital, hindi bigla yung between isang business na nag-invest ka na may one time, big time, nakikita ka na malaki, and then yung apartment niya, yung ganitong paupahan, ang kita, hindi ganun kalaki, pero pwede ko na sabihin na sure, okay, na monthly may income, may monthly rent. Ang business na nasabi ko na isa, na may malaki kita, minsan may tubo, may lugi, may big time, may luging malaki. Pero kung sa pagiging stable, sa pagiging matatag, siyempre yung gantong mga paupahan ay napakaganda. Pero yun nga lang, hindi ka mag-expect ng sobra kaagad na laki ng kita na biglang-bigla. Dahil yan, gradually, parang dire-diretso lang, dire-diretso. Pero kung marami kang paupahan niya, ay napakaganda. So guys, next time, meron tayong pag-uusapan, yung staycation business naman, kung bibili ka ba ng mga condo units sa Tagaytay or kung saan man lugar na parerentahan mo, or yung tinatawag natin na staycation short term, may pag-asa kaya yon? Kikita kaya yon? Meron tayong mga pag-uusapan kasi tayo ay galing sa Win Residences Tagaytay. Marami tayong tinanong, i-inquire tayo, gusto natin bumili. Pero, too good to be true ba? Kasi marami tayong nakausap. So, sana guys, may natutunan kayo, nagkaroon kayo ng ideas. Kung may mga tanong kayo about dito sa napag-usapan natin business, kindly message us. Kung kayo naman po guys ay ginagawa yung gantong business, kindly share naman din para naman matutunan ng mga kasama natin dito sa Negosyo Philippines. So yun lang mga kanegosyo kasi sa Ka-Familia. God bless po. Bye-bye po. Kita kayo sa susunod vlog natin. Bye-bye po.